Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Yan, yung mga yan. Na ang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong eh, alam mong may pagka-personal eh. Eto na mga kakanto. Kagaya ng mga naunang mga vloggers ay hindi rin pinalampas ni Senador Marcoleta si Karen Davila. Niresbakan niya agad si Karen sa isang programa niya sa Net25 na Saganang Mamamayan. Bagaman hindi nagbanggit ng pangalan si Senador Marcoleta. Hiningan kasi ni Karen Davila ng reaksyon si Species Escudero tungkol sa mga naging reaksyon din ng mga netizen sa pagkakatalaga ni Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Marami di umanong mga netizen ang nagtataka dahil napunta kay Senador Marcoleta ang chairmanship kahit na baguhang senador pa lamang siya. Naging maayos naman ang naging tugon ni Species at sa tingin ko tumpak naman ang pagkakadepensa. Panoorin natin ang porsyon ng interview ni Karen Davila kay Species Escudero. At kayo na ang maghusga. I wanted to ask you before you move. Yes. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer in the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan nung bago, nung bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Bilang isang pangkaraniwang mamamayan, ang obserbasyon ko ay onion skin pa din si Senator Marcoleta. Kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi naman siya balat sibuyas. Wala akong nakikitang bias or one-sided sa interview na ito. In fact, ay nabigyan ng paliwanag ni Species ang desisyon ng mayorya na hirangin na Blue Ribbon Committee chairman si Senador Marcoleta. Umaasa kaming mga karaniwang mamamayan ngayon sa inyo, Senador Marcoleta, na magagampanan nyo ang inatang sa inyong tungkulin upang panagutin ang mga abusadong halal ng bayan. Wala sanang palampasin. Mapa Duterte alay man or Marcos alay, sana lahat ay mapanagot, lalo na sa pambubulsa ng pundo ng bayan. At ito din naman ang reaksyon ni Atty. Ricky Tumotorgo sa kanyang Punto Diretso na programa sa kanyang YouTube channel. Panoorin natin. Anyway, ang masasabi natin sa ganitong sitwasyon, yun na nga, dapat sana si Marcoleta rin, hindi rin ganun ka, onion skin. Minsan nakomentaryuhan na rin natin ng ganyan si Marcoleta na huwag rin siya masyadong onion skin. Lalo na ngayon na senador na siya, dapat maging bukas din siya sa mga komentaryo sa kanya. Hindi, ang sabi lang naman ni Karen Davila,
nakapag kumbaga, hindi ba kayo na kumbaga nagtataka o hindi ba kayo nabibigla? Bakit napaka makapangyarihan ng committee yan, Senate Committee on Blue Ribbon, na marami ang mga nag-a-aspire na makuha yan, mga datihan ng mga matatagal ng mga or mga senior na mga senador. Pero binigay kay Marcoleta na isang newcomer. So hindi naman tinatawaran diyan si Marcoleta. Hindi naman yung kakayahan ni Marcoleta ang tinatawaran doon. Ang sinasabi lang, bakit kay Marcoleta na isang newcomer, sa kanya binigayan. Ang usual na diyan, kumbaga ang nagiging kalakaran diyan sa Senado, binibigayan sa isang datihan ng senador, hindi sa isang baguhan. So, ako hindi ko nakita na yung sinabi ni Karen Davila ay pagtawad sa kakayahan ni Marcoleta. Sinasabi lang ang committee na yan ay usually nakukuha ng isang senior na senador o datihang senador, hindi sa isang newcomer. Yun yung kaya lang mainit na naman si Marcoleta eh. Grabe na yung mga sinabi niya kontra kay Karen Davila. Pero kung titingnan natin, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Karen Davila. Kayo ba? Ano bang nyo? Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ating opinion sa bagay na ito? Thank you for watching. See you on my next video.